Magandang araw po sa inyong lahat mga karibyo natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, expose na kung Marcoleta binasag ang katotohanan, Raffy Tulfo, FL Lisa, tamba na huli na. Yan mga kababayan ang ating bibigyan ng komento at reaksyon mula po rito sa channel ni Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya Pinas News Insider. Yan mga kababayan, no? At kung bago ka pa lang at di po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan mga kababayan itong video ito. No, ito na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo hindi na nakaporma pa matapos tila harap-harapang binira ni Congressman Rodante Marcoleta. Mga kabulastugan ni Senator Raffy Tulfo tila inilantad. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay Congressman Rodante Marcoleta ay tila walang habas ito sa pangangaral kay Senator Raffy Tulfo matapos ang pagdamay niya sa ilang kongresista na sinisisi di umano sa patuloy na pagtaas sa singil ng kuryente. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, mukha wala di umanong ginawa si Raffy Tulfo kundi manisi ng kapwa public official nito kahit wala naman raw siyang alam sa kung ano ang pinag-uusapan nilang mga kongresista patungkol sa kanilang isinasagawang hearing. At si Senator Raffy Tulfo raw ang chairman ng Committee on Department of Energy. Bakit hindi raw ito magsiyasat at gumawa ng sariling investigasyon kung mayroon itong agam-agam sa ginagawang hearing ng kongresista? Ano nga raw ang silbi nito bilang chairman ng nasabing committee kung wala itong gagawin? Pagpapayo pa nito. Pag raw puro akusasyon at turo ng turo si Tulfo, lalo't wala naman raw itong alam. Matapang din itong hinamon si Senator Raffy Tulfo na makipagdebate sa kanya sa kahit saang platform, TV man o sa mga vlogs nito para mapag-usapan ang tungkol sa DITC sa kuryente. Binigyang diin din ito na dapat aralin muna ni Senator Raffy Tulfo ng maigi ang mga impormasyon dahil ayaw nitong mamislead ang sambayanang Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, thanks Kong Marcoleta for bringing this up. Marami dyan kasi na politiko walang bayag para pagsabihan siya. Go back to your program where you belong only. Ikaw dapat Marcoleta ang tumakbong senador. Sayang, hindi mo itinuloy nung nakaraan. Sana kung Marcoleta, pagbigyan mo kami sa susunod na eleksyon ay senador na ang takbuhin mo. Buong barangay namin sa iyo ang boto. Full support ako kay Kong Marcoleta. Kung ikaw ang chairman, dapat ikaw ang una na magbigay ng mga suggestion kung paano ayusin ang problema at susuportahan mo ang mga taong nag-e-effort na ma-solve ang problema. Hindi babatikusin mo na wala ka namang ginawa samantalang ikaw ang chairman. Masyadong mataas ang tingin ni Raffy Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Kung talagang may malasakit yan, loto nga wala siyang napanagot kahit malinaw na mandaraya. Kung Rodante Marcoleta lang talagang nag-iisa, banatan niyo po si Tulfo ng matauhan sa kanyang mga kayabangan. End quote. Paghamon ni Mark. So yan mga kababayan, talagang punong-puno po, no? Hitik na hitik po yung mga komento ng ating mga kababayan patungkol po dito kay Senator Raffy Tulfo, no? Na nasa Department of siya pala ang chairman ng Committee on Energy, mga kababayan. Pero wala po siyang wala namang lumalabas, no, na
mayroon po siyang ginagawa dyan sa kanyang committee, di ba? Yan, buti na lang, ngayon ko lang rin nalaman mga kababayan na siya pala yung chairman dyan, no? Buti na lang at nandito po si Kung Marcoleta at sinabihan tayo na yan pala ang chairmanship, no? Ni Senator Tulfo. Pero bakit nandun tuloy siya sa iba't ibang hearing pero dito sa Committee on Energy, mga kabinet natin, wala tayong naririnig, no? Kayo ba mga kababayan, ano ang inyong masasabi dyan, kaya Senator Tulfo? Marcoleta, dito po kay Raffy Tulfo, na sila ay magkaroon ng diskusyon, no? Hinggil po rito sa hindi po makakapayag si Marcoleta na pagbintangan sila o yung lower house, House of Representative, pagbintangan sila ni Raffy Tulfo na sila yung hindi naglagay, no, ng DICT project. So, okay, punta na po tayo rito, no? Ito po yung sinasabi natin, hinamon na po ni Marcoleta. Alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Marcoleta, punong-puno na kay Tulfo. Ito po yung mga binitawan, ilan natandaan natin sa mga binitawan ni Marcoleta. Kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ako. Nung po, sabi ko, ang tindi nito. Yung pinaparatangan niya po yung mga congressman. Grabe po paratang ni Marcoleta. Ito po, kinakailangan sagutin to ni Raffy Tulfo, no? Grabe po yung pinaparatang. Kung gusto ni Raffy Tulfo, magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit po sa vlog na ni Raffy Tulfo. Kasi wala naman daw vlog si Marcoleta eh. Kahit sa sarili mong channel, Raffy Tulfo, hinahamon ka ni Marcoleta. Dan yung pagdiskusyonan. Dan mo bintangan. Kasi pinagbibintangan ka ni Marcoleta ngayon. Ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong iniligay dyan. Kasi sinisisi niya, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binadgetan ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ko. Englishin natin, differentiate me from the others. Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun. Tapos hinamon niya ng diskusyon. Pwede rin po mga kababayan, don't me, no? Don't me, Senator Tulfo, yan, Senator Marcoleta po yan, don't me. Talagang iba po yung dating ni Kung Marcoleta, mga karabin natin pag nagsasalita, no? Talagang matatamaan ka talaga dito kay Senator, kay Congressman Marcoleta. Tunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot dulo nito, sinisisi mo yung Kongreso kung bakit walang budget yung DICT. Ikaw mismo, sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marcoleta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR yata, nakalimutan ko na kung anong ahensya, ay kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT na hindi naman pumayag yung mga kapwa niya senador. Nako, ibig sabihin mga kababayan, parang yung lang to di ba? Yung 125 million ni BP Sara na confidential fund na ilalagay di umano, no? Doon sa West Philippine Sea, di ba? Instead na dito gagamitin, doon na lang sa West Philippine Sea, mga kababayan. So ganun din ang nangyayari dito, no? Instead na pondo sana ng mga ito, hinayutak na ito, di ba? Ang kukunin at ilalagay dito sa DICT, mga karabin natin, no? Hindi pala. Doon pa sa ibang departamento
kukunin. Oh. Kung hindi ba, 'di ba? Kung hindi mga ano ito. Parang ganun din sa kay ano eh. Siguro ko kontrapartido yung namumuno sa ano na yun sa departamento na kukunan nila. Grabe, grabe. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay si Tulfo doon sa DICT. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa'yo. Isa pa. Ikaw, no? Ikaw, Rapi Tulfo, sabi niya, Senator Rapi Tulfo, ay ang energy, head ng energy committee. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta, no? Kino-question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat tayong magdiskusyon. Dahil ako rin ang energy, sabi niya, tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Kita niyo, mga simpleng patama po yan. Alam niyo po kung bakit? Yung pong may-ari po ng PLDT at saka ng Meralco, wag na po natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Ay siya rin may-ari ng News 5. TV5 na kung saan ay mayroong programa si Rapi Tulfo in action. Nako. Kaya pala hindi matira-tira at hindi makapagsalita itong si Senator Rapi Tulfo, no? At hindi makapag-imbestiga dito sa kuryente, Kasi boss niya pala, no? Yung may-ari ng PLDT at saka Meralco, no? Sabagay mga kababayan, boss, diba? Pero senador ka, Senator Rapi Tulfo, senador ka. Ang ano mo po ay pinaglilingkuran mo ay ang taong bayan, hindi po si ano, diba? Kaya dapat kahit anong kahit sino pa man yan, kahit ano pa man yan, dapat sa panig ka pa rin po ng taong bayan, no? Pero boss di ba? Parang yung nangyayari lang yun ngayon, diba? Sino po ba ang boss ng lahat, diba? Tinitira ng tinitira, pinagbibintangan ng pinagbibintangan, no? Pero hindi maimbestigahan ng Kongreso at Senado, no? Mga kabayan, yung pedialist na yan, diba? O, parang ganyan lang yan. Kasi boss, di ba? Boss. Kita nyo na pag-uugnay-ugnay natin, Pwede nyo pong pag-uugnay-ugnayin ng matino, no? Hindi yung chismis na pag-uugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulfo, halimbawa pong nakipagdebate. Kasi, parang nakinikinit ako na no? Na may-ari ng PLDT, may-ari ng Meralco, may-ari ng Smart, at saka may-ari ng TV5 ay wag na natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulfo ay patuloy na anong tawag dyan? Magbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. Yun yung sinasabi natin na baka sabihin nyo naman, no? Ito kasi maraming magsabi ng ganito. Hinahamon mo si Tulfo, sabihin nyo. Nang debate si Pangulong Marcos nga nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon actually hindi debate ang hamon ni Marcoleta kasi kung debate malamang diskusyonan. Pero ganun din. Paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapi Tulfo, si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipagdebate. Pwede yung ikatwira yun, di ba? Inunahan ko na Okay. Si PBBM, tama po yun, hindi po siya nakipagdebate nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Kasi pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipagdebate. Hindi po parte
ng trabaho ng presidente ng Pilipinas, yung pakikipagdebate. Samantalang, ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na trabaho, yung debate. Diba? Debate on floor. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No? Ang sinasabi po, ang hamon sa iyo, magdiskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta dahil hindi naman po hinahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakapaligid. Oh, payag pa rin. Kung pupunta siya sa ABC5, pwede pa rin. Kung saan ka available. Gusto lang niya mapakita, gusto niyang itanong sa'yo kung alam mo ba yung mga pinagsasabi mo. Lalo na may binabanggit pa si Marcoleta ng mga phase 1, phase 2 sa DCT. Hindi lang daw po pagpupondo. DICT, hindi lang po pagpupondo ang kinakailangan gawin dyan, kundi aralin, no? Bakit yung internet natin, idugtong ko lang kahit na medyo salabat. Alam po ninyo, kaya ako against sa privatization. Pangako lang po yung gaganda ang serbisyo pag privatization na iya. Kalukuhan yan. Matagal na pong private ang ating internet Matagal na pong private yan. Gumanda ba internet natin? O ano sinasabi ni Marcoleta? Nagtumpukan sa mga urban centers. Yung mga magaganda, malalakas po ang signal pag nasa sentro ka ng mga syudad. Pero pag bandang nasa kabukiran ka, walang mga signal. Hindi daw dapat ganun, no? Ang naging trabaho ng mga yan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi na dito kaya Congressman Marcoleta na gustong makipag debate or discussion, di ba? Dito kaya Senator Rapi Tulfo patungkol po dito sa kuryente, no? At ngayon nga po napag-alaman natin na ang kuryente, PLDT at Smart mga kababayan ay nag-isa po ang at TV5 na kung saan umeere itong Rapi Tulfo in action mga kababayan ni Senator Rapi Tulfo, no? Isa lang pala ang may-ari. Kaya pala, no, yung Committee on Energy mga kababayan ay tahimik patungkol po sa kuryente. Kahit na marami na pang umiiyak sa mahal na, di ba? Mga bill natin, di ba? Pero wala pa rin, walang ginagawa ang chairman nila na si Senator Rapi Tulfo. Ngayon lang natin napag-connect. Salamat po Sir Badong Aratiles. Sa inyong mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan, right? Yan mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo kung meron naman po patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.